2021 yung unang-unang umayap ka rin kaya pero kanina mangiba mo yung tunay pamikalugod malasakit at pamisadero karay kasulong ng kasalpatayanan at minmayan kampena po ng munisipyo na nagwagwa pangurana po ni Kayo Kalasuyo Mayor Nandi Torres nakalpong salamat. Actually, problema itang mobilization king tax rate sa pula ko nung kutsura na sinalik kayo region rate ay mas masang din rin tratang mawalit ang mga pink-pink lang kasang kareta yung kain mo kanyan yung decontamination ganyan things Pagsasaka, pangingisda, paghahayupan, paggugulayan, mga gawaing agri na pagmaragol ng Pampanga kaya ang programang Usapang Agri at iba pa ng tambalang Tom at Steve dito sa 102.3 Kiss FM. Usapang Agri at iba pa ang kakaibang programa na magbibigay ng kakaibang kaalaman tungkol sa pagpapaunlad ng inyong mga ani sa iba't ibang larangan ng agrikultura at iba pang mga bagay na may pagmamalaki natin bilang mga kapampangan. Kabayang Tom at Kuya Hil sa kapakipakinabang na Usapang Agri at iba pa. Pakinggan na Lunes at Martes alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa inyong paboritong FM station 102.3 Kiss FM. gumagamit kami para sa mga kapag-agriculture. Ayan, magandang umaga po uli sa inyo mga katono. Nandito na naman po tayo at nagbabalik sa Usapang Agri at iba pa dito sa 102.3 Kiss FM. Para po sa mga bagong tagapakinig, ating pong bisita po mula kanina si Kahilgardo ng Santa Rita, ang gawad saka ng Santa Rita, no? Kabayan to. Kanina po yung napag-usapan natin ang vermicast. Kung tutuloy ko po, bukod po kasi sa vermicast, meron tayong nabanggit niyo yung manure ng manok. Chicken manure. Oo. Paano po ba to? Ano naman ang gamit? Ano yung mga gamit ito at paano gagamitin? Kami po, halimbawa mo, may harvest kami, ikalat mo yung manual, isang bag ng balamay na bono ka. Kasi ngon mi, wata kayo pa rotabator mi. Miyalo keng gabo, singo ko. Pag-harvest. Oo. Baka nita, itang kaslam na pa nitataklang ita, sula po pa. Eh ba't yung miyalo keng gabo, may kondisyon niya masalis yung gabo. Eh ba't singo yun? Gano'n po katagal yun nung pagkakalat, after pagkalat nung... Ang tipukan yan, kayayari may mag-harvest, umpisan nilang diri ng taklang manok. Tapos, Dapat pa rotabator ni, traktora. Yan. Kaparehas lang din ng actually ditak-ditak susubli din natural farming, organic farming. Yun nga lang, ano pa nang sinabi ko, nasa roadmap tayo ng organic practice, organic, yung bagong batas ng organic ngayon. Medyo mahirap dahil hindi synchronization. Pero kung synchronize ang pag-organic, kahit isang araw lang yan, magmula Luzon hanggang Visayas, Mindanao. Ang problema kasi, pag-organic tamgel, inorganic yung sumali. Lahat ng insekto. Aanin tayo ng toneto na lahat ng organic bulate at insekto. Gano'n. Pero pasintabi lang po, Kabayan Dong, bilang sangang nag-aaral pa po sa agrikultura, ay may isang akong tanong. Ibig mong sabihin na kailangan natin ng organic, hindi na natin kailangan ng mga ibang synthetic. Ayun po yung tanong ko. Ibig sabihin nito, hindi na natin kailangan talaga ng synthetic o talaga hindi natin maiiwasan. Pero may abiglan Oo, tulad nga. Gradually, bagya-bagya, bubo na, yung organic pa kanyan, bubusan mo yung ang inorganic na kakabit. Hanggang tuloy na pag purely organic na ka, ala ko muna nga tagay kang kay, abonong talagang
Sa sakop po nating sa Bagua, Santa Rita, o dito sa District 2, halos lahat ba gumagamit na ng organic? Pili lang po rin gagamit tamang organic. Ano pa ng Mang Nestor, kaya katam, Mang Nestor Garcia, Maya Babak po, Mang Nestor. Yan lambak na eh. Oo, siyang namumukod tangi sa Morning po. sa Bago. Pero nakikita ko successful naman na nung pumunta tayo ng Kapitolyo, nagbibenta sila ng lettuce, organic lettuce. Wala ko po kung makandila pa. Wala ko pa po kung makanyan. Pero kung dating panahon baka sakali. So, ibig kong sabihin, itong mga gumagamit ng mga organic, pwede rin sila magbenta, no? Mas mahal ba? Mas mahal. At makikinabang talaga ang mga magsasaka dito. Balik ko tayo sa istorya, Kahil Gardo, no? Noong unang panahon ng hindi pa masyadong maunlad ang mundo, lalo na ang Pilipinas, no? Hindi pa tayo umaasa sa mga produktong galing sa western countries o sa ibang bansa. Sa kanila galing ang teknolohiya ng synthetic fertilizer. Noong mga unang panahon sa mga lolo-lolo natin, wala pang mga synthetic fertilizer. Ang ginagamit nila noon ay mga organic pa rin. Kaya nga natin binalikan yan dahil meron na input sa mga ilang magsasaka na gamit na organic fertilizer ng kanilang mga lolo sa pagsasaka noon, na muli nilang binabalik yan dahil naalala nila o na-discover nila sa teknolohiya nila, sa kanilang pagsasaliksik, na merong ibinibigay na masamang epekto ang synthetic sa ating lupa. So ito, mababalik tayo sa organic. Ang tanong ko lang kay Hilgardo, Kato, bakit noon organic ang gamit pero hindi ganoon karami ang ani? Bakit hindi ganun kadami ang ani? Noon. Dahil sa baba ng teknolohiya, kasi ang nangyayari kasi dyan na pataas ang teknolohiya, sumasabay din yung pagtuklas ng mga bago pamamaraan ng pagsasaka, paggamit ng mga inorganikong pataba. Ngayon, kahit tumaas ngayon ang ani, tumataas din naman ang populasyon, risk din para sa ating risky para sa ating mga kalusugan. Noon kasi hindi pa rin natutuklasan ng mga hybrid varieties na yan. Pero in natural way, masagana naman ang ani nila, hindi naman ganun din kababa at safe kung kainin, safe. Saan ka ba naman nakakita? Total, Semana Santa ngayon, mabusan na natin. Saan ka ba naman nakakita ng 999 years na tao? Diba? Sa paggamit naman ng sa pagbalik ng organic method ngayon, mahirap, pero sa tingin ko napakainam na panahon kasi natuklasan na yung mga hybrid na yan, tapos ibabalik natin sa natural na pamamaraan ng pagsasaka. Yan, napakagandang pamamaraan. Safe ng kainin, pataas pa kung kumani. Kasi ako nagtataka, organic farming noon ng ating mga lolo, hindi sila umaanin ng almost 200 kaban, no? Sa 200 Noon? hindi, yung ano ngayon, no? Umaabot na 200 yung isang hektarya. Sa hektarya, no? Noon, organic, pero hindi umaabot ng 200. Noong unang panahon, baka mahihirapan ka na sa 80. Organic sila noon. Ngayon, si Kahil Gardo, ang ating awardee, ay organic ang ginagamit, pero umaani ng 200. Wala siyang synthetic. Ano yung pagkakaiba ng ano? Half siya. Ano siya? Combination ng organic practice and organic yung ano niya, ang sistema ng pagsasaka. Tsaka po, kasing niya ng panahon, dahil mga huling mag-idadaan na rin. Minsan lang mo bibili pala ka nito. Yung pabanwa, minsan mo, anyayang gabundahan nito, talagang mapaynawa, masigat ulit. Pero yung akakwara, masyadong dakan, puro uling ka lang masyadong
Hybrid. Hybrid. Yung kaya ganito, yung technology ganito, at ito pang lumang dating kaya practice. Napukalupangin talagang uling moderno na yung pamagkay, mas ikaw nga harvest ngayon At kalahating taon bago sila ay 6 na buwan. 6 na buwan, Masanan lang 6 months bago ma-harvest yung isang variety, mawag itang Maraming kayo sa isang taon. O ito pong wag-wag. sa tingya naman ito. Oo. Ala na yung ngayon. Ala na ngayon. At ito pa po siguro mapilang-pilang na mo. O ning kaya pa ito ng jamo rin po ito. Tapos sariling tingaplan po naman. Kamati sa lugar. Kung dati po yung sinasabi niyo mga 6 months no. Ngayon po ba mga nakakailang cropping ka na sa isang taon? Kita pong lugar po, regular mo po tidwa, halos sa itong cropping yung kaya. Uli po yung papay naman may paing gabon. Kasi itong makatatlo ka malyari po O na yung sobra may stress masyadong gabon, mimina sa slum. Magasitig yung gabon. So mga ilang buwan po ito sa isang cropping? Halimbawa, kahit pala 4 months yan, painaway ka na ito ng bulan. Yung gabon. So bali dalawa no? 4 months, pahinga ng 2 buwan, 4 months ulit, pahinga ng 2 buwan. Meron ka pang... Tsaka dry and wet season lang yung tanim namin. 2 beses. May panapanahon din ito no? Parang kanta ni Noel Cabamo. Yung kasama natin kahapon na may istorya siya 7 araw lang ang pahinga ng lupa sa kanila. 7 araw lang pagkatapos mag-harvest. Oo. Hindi nakakatatlo sila sa isang taon. Oo naman. Pero may mimina yung gabon ganito. Yung nailip ko kasi kaya ba Thailand, Vietnam. Yung ka rin, medyo disiplinado la kaya tamo. Nyama kanya. Pero ito tunan rin kay ilam garal kaya tamo. Ay, ibig sabihin kaya pa rin no? Oo naman. Yung Los Baños, no? Tulad nga ng sinabi ko, may kakaiba sa inyo at sa atin, sabi ko. Yung sistema ng irigasyon, yan, continuous ang supply ng irrigation sa kanila at mas marami silang fresh water kaysa sa atin. Tayo naman ay mas maraming salt water sa lugar natin. Although natutunan nila ang teknolohiyang pagsasaka pagdating sa palayan, ay dito sa Los Baños, sa UP Los Baños, mga panahong yon. Tignan mo naman, saka ba naman nakakita na bibilin natin ang pangalan na Milagrosa sa ibang bansa. Dito wala. Meron tayong producer dito. Dito nga nila natuknasan yan Parang binubulong ko kasi. Meron pa ba yun? Meron. Okay. Yung wag-wag kanina nabalik. Meron pa ba dito? Bibihira ang meron yan. Siguro yung mga matatandang magsasaka, yun ang meron yan. Apong maling, luwal mo na yan po itang binigay mo kayo. Tangapulong ka ba na 10 years mo na sa likod? Ito, matanong ko lang kay Kahil Hilgardo. Kahil Gardo, hindi ba kayo nagtatanim ng malagkit para sa Duman Festival? Balita ko kasi nung nakabisita natin dito yung Mamlot. si Mamlot, no? Problema pala ngayon sa Santa Rita ang paghahanap ng binhi ng malagkit na ginagamit sa Duman. Concern ako na baka kung hindi tayo makakita ng binhi na ginagamit para sa malagkit ng Duman Festival, baka isang araw hindi natin mai-celebra ang Duman Festival. Wala ho ba kayong plano o kayo ba ay nakakapagdating din ng malagkit na ginagamit sa Duman Festival? Dati ko pong makata ng malagkit. Papaduman po naman po dati. Nang kaya po, metsura na yung kaya, yung binibini. Mas palalimin natin yan. Mag-break muna ulit tayo. Okay. Para sa ating mga sponsors. Villa Herman
Maria Resort, ang pinakamalaki at pinakamalakas na wave pool sa Pampanga. Sa Villa Her Maria Resort ay ligtas mong mararanasan ang kasiyahang dulot ng malakas na hampas ng alon tulad ng sa tunay na dalampasigan. Sa Villa Her Maria Resort ay may mga horseback riding din sa kanilang malawak, malinis at mahangin na kapaligiran. Ang Villa Her Maria Resort ay may mga open cottages, video commercials to enjoy your sleeping talents, air-conditioned rooms, equipped with state-of-the-art furnitures and appliances, at napakalawak na unlimited parking space. Ang Villa Her Maria Resort ay matatagpuan sa kilometer post number 74 Alonja sa Formalio, Olongapogapan Road, Santa Barbara, Bacoor, Pampanga. For more inquiries and reservations, call telephone numbers 045-436-1083 or 0917-510-8354 or 0925-8H Maria. Join the fun and experience the largest wave pool in Pampanga.